Nagbago ang eksena pabalik sa nakaraan, araw iyon ng Propecia 1, habang papunta si Atsuki sa Berdeng Barrier, naglalakad si Iberia sa likuran niya. Binabantayan ang kanyang likod ng may pag-aalala, sa kanyang puso, tahimik siyang nanalangin na manatiling ligtas si Atsuki. Habang nawawala si Atsuki sa loob ng kagubatan, biglang tinanong ni Josuke si Iberia kung ganoon ba talaga niya hinahangaan si Tenma. Bahagyang ikinuyong ni Iberia ang kanyang mga kamao at sumagot ng walang pag-aalinlangan na gusto niyang maging katulad ni Atsuki. Humarap si Josuke sa kanya at simpleng nagtanong kung bakit. Nagulat si Iberia sa tanong, kumurap siya sa pagkabigla at nauutal habang sinusubukang sumagot. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Josuke, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Sinabi niya kay Iberia na sa ngayon, marami na siyang nakilalang kamanghamanghang tao, sina Aiden, Tidwajan, at Izumi Nento. Ipinagpatuloy ni Josuke na kahit siya mismo ay mas nakakuha na ng kasikatan at karanasan sa labanan kaysa kay Tenma. Tiningnan niya si Iberia ng may kalmado ngunit matalim na titig at tinanong kung bakit si Tenma mismo ang nais niyang tularan. Napatigil si Iberia sa tanong na yun, lumawak ang kanyang gintong mga mata at nag-atubili siya. Hindi alam kung paano sisigat, nang makita ni Josuke ang kanyang reaksyon. Marahan niyang tinapak ang balikat ni Iberia at sinabing huwag itong mag-alala. Sinabi niyang basta lang naman siya nagtatanong, bahagyang yumuko si Iberia at naging malalim ang kanyang pag-iisip, inamin niyang ngayong pinag-iisipan niya iyon, hindi niya kailanman talagang isinasaalang-alang ang dahilan noon. Isang tanong ang umalingaw sa kanyang isipan, bakit nga ba gusto niyang maging katulad ni Atsuki? Nagbago ang eksena patungo sa nakaraan, 10 taon ang nakalipas. Nakatayo ang batang si Iberia sa isang maliwanag na bakuran, hawak ang isang kahoy na espada ng may pananabik. Masigla siyang sumigaw, puno ng enerhiya at inosenteng saya. Sa likuran niya, pinapanood siya ng kanyang ina ng may mainit na ngiti. Tinanong siya nito kung nagustuhan ba niya ang kanyang regalo sa kaarawan. Walang pag-aalinlangan na ngumiti ng malaki ang batang si Iberia at masayang sumagot na oo. Biglang itinaas ng batang si Iberia ang kanyang kahoy na espada ng may excitement at idineklara na nakapagdesisyon na siya. Kumikinang ang kanyang mga mata habang buong pagmamalaking inanunsyo na papangalanan niya ito bilang Justice Unbeatable Hero Sword. Sandaling natigilan ang kanyang ina, bahagyang nagulat sa engranding pangalan, ngunit pinilit niyang ngumiti ng marahan at sinabing maganda yun na pangalan. Masayang tumawa ang batang si Iberia sa ilalim ng langit habang itinataas ang espada sa ibabaw ng kanyang ulo. Buong tapang niyang idineklara na isa siyang awakened at sinabi sa mga disaster beast na maghanda na. Walang pag-aalinlangan siyang nagsimulang tumakbo sa buong bakuran habang sumisigaw na ipapakita niya sa lahat. Mula sa pintuan, pinanood siya ng kanyang ina ng may pag-aalala sa mga mata at sinabing mag-ingat siya roon. Sa likuran nito ay nakatayo si Aiden na may seryosong ekspresyon. Sinulyapan niya ang kanyang asawa at tahimik na tinanong kung may mga kaibigan ba si Iberia. Maya-maya, buong pagmamalaking nakatayo si Iberia habang nakasandal ang kanyang kahoy na espada sa kanyang balikat, nakapikit siya ng may kumpiyansa habang ilang mga bata ang nakapalibot sa kanya na puno ng paghanga. Ngunit sa sumunod na sandali, nagbago ang atmosfera. Isang mahinang nakakakilabot na ngiti ang lumitaw sa mga mukha ng mga batang yon. Dahan-daang lumapit ang isa sa mga lalaki at iniunat ang kamay patungo sa kahoy na espada. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit may madilim na bagay sa kanyang mga mata habang inaamin niyang naiinggit siya. Tinanong niya kung maaari niya itong makita sandali. Natigilan ang batang si Iberia at mahigpit na niyakap ang espada sa kanyang dibdib. Nagsimulang palibutan siya ng mga bata. Mula sa bawat direksyon ay narinig ni Iberia ang mga boses na nagtatanong kung sikat bang crafter ang kanyang ama. Itinuro nila na kung totoo yon. Kaya naman ang kanyang ama na gumawa ng mga ganoong bagay kahit kailan niya gusto. Tiniyak nila sa kanya na ibabalik din nila agad yon. Habang nakatayong mag-isa sa gitna, nanginginig ang katawan ng batang si Iberia. Tinitigan niya ang espada sa kanyang mga bisig habang iniisip na kakakuha niya pa lamang nito. Sa kanya yun. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang tumanggi ng malinaw, biglang yumuko palapit ang isang batang lalaki, natatakpan ng anino ang kanyang mukha. Sa mababang boses, tinanong siya nito kung hindi niya talaga ipapahiram yun. Pamatak ang pawis sa mga pisngi ng batang si Iberia, nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit siyang ngumiti ng matigas.
Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumuko rin siya. Sa nanginginig na boses, sinabi niyang ayos lang at dahan-daang iniabot ang espada. Kinuha ng batang iyon ang espada ni Iberia at buong pagmamalaking sumigaw na isa siyang awaken. Idineklara niya na dapat maghanda ang mga disaster beast habang sumusugod siya pasulong, nakatayo lamang si Iberia habang kinukuha ng mga batang iyon ang kanyang espada, pinapanood sila mula sa malayo, bahagya niyang ibinaba ang ulo, nakakuyom ang mga ngipin, habang may butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa nanginginig na boses, sinabi niyang kailangan nilang ibalik yun, maya-maya, umuwi siya. Tahimik na nakaupo ang kanyang ina sa isang bangko na may hawak na libro habang ang kanyang ama naman ay gumagawa ng mga espada. Nang mapansin siya, mainit na ngumiti ang kanyang ina at tinanong kung nagsaya ba siya. Pilit na ngumiti ng maliwanag ang batang si Iberia at sa masayang tono ay sumagot na oo, sobrang saya raw noon. Ngunit bahagyang lumawak ang mga mata ng kanyang ina habang nakatingin sa kanyang anak. Isang bakas ng pagkalito ang dumaan sa kanyang mukha habang bigla niyang tinanong kung nasaan ang kahoy na espada. Sumulyap si Aiden kay Iberia at nagbulong na siguradong kinuha na naman iyon ng mga batang iyon. Nang marinig yun, mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang libro at sinabing kung kinuha yon, kailangan nila itong bawiin, ngunit sinabi ni Aiden na kahit mabawi pa nila yon, kukunin lang ulit yon ng ibang mga bata sa susunod. Mariin niyang ibinagsak ang martilyo at sumigaw na hindi man lang kayang protektahan ni Iberia ang isang bagay na mahalaga sa kanya. At wala rin itong lakas ng loob na humingi ng tulong. Malalim na tumagos ang mga salitang yun, malupit niyang idineklara na hindi niya pinalaki si Iberia para maging ganoong walang paninindigan. Nang gabing yun, nakakulong mag-isa ang batang si Iberia sa kadiliman, mahigpit na yakap ang kanyang mga tuhod sa dibdib habang paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Pamatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang nakahiga siya patagilid, nakatitig sa dilim, nang inig ang kanyang gintong mga mata habang isang tanong ang umalingaw sa kanyang puso, bakit nga ba niya hinahangaan si Etsuki, pagkaraan ng ilang buwan, sa loob ng isang tahimik na pasilyo ng ospital, sumabog ang kaguluhan. Hinablat ni Aiden ang kwelyo ng doktor, nanginginig ang boses sa galit habang hinihingi ang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng wala na silang magagawa pa. Ang doktor, habang sinusubukang manatiling kalmado, ay humingi ng paumanhin at sinabing ginawa na nila ang lahat ng posible. Maingat niyang ipinaliwanag na mahina na talaga ang katawan ng kanyang asawa mula pa noong simula. Nabaluktot ang mukha ni Aiden sa desperasyon. Mapait siyang sumigaw at tinanong kung uupo na lang ba sila at hihintayin siyang mamatay. Ibinaba ng doktor ang kanyang tingin at nakiusap na manatili muna siya sa tabi nito. Mahina niyang idinagdag na wala nang gaanong oras ang kanyang asawa. Sa loob ng silid ng ospital, mahina at nakahiga sa kama ang asawa ni Aiden, marahang pumapasok ang liwanag mula sa bintana habang ibinaling niya ang ulo at tinawag si Iberia. Nakatayo ang batang si Iberia sa tabi ng kama. Nanginginig ang maliliit niyang kamay habang basag ang boses ng pabulong niyang sabihin, Mom, marahan siyang inabutan ng kanyang ina at sinabing huwag siyang umiyak. May bahagyang ngiti siyang tumingin dito ng may lamang at sinabing kahit tawagin siya ng kanyang ama na walang paninindigan, alam niya ang totoo. Masyado lamang siyang mabait, tiningnan niya ang kanyang anak gamit ang pagod ngunit maamong mga mata. Sa mahinang boses, sinabi niyang ang kabaitan na walang lakas ay maaaring maging malupit. Kung mananatili siyang mahina, mabibigo siyang protektahan ng mga taong mahal niya at masasaktan din niya ang kanyang sarili. Naging seryoso ang kanyang tingin habang hinihiling na mangako siya sa kanya ng isang bagay. Sinabi niyang maging malakas siya at gamitin ng buong tapang ang lakas na iyon. Naniniwala siyang balang araw ay magiging mabait at matapang siyang tao. Isang tunay na malakas na awakened, sa huli ay hiniling niyang alagaan niya ang kanyang sarili. Nang bumagsak ang kanyang kamay, naglabas ng matinis at matalas na tunog ang monitor sa tabi ng kama habang unti-unting pumapantay ang linya ng tibok ng puso. Nanginginig ang batang si Iberia habang mahigpit niyang hawak ang kamay nito gamit ang kanyang dalawang kamay. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha habang ginagawa niya ang kanyang panata, nangako siyang magiging pinakamalakas, pinakamatapang, at pinakamabait na awakened sa buong mundo. Desperadong tinawag ng bata ang kanyang ina. Sa tahimik na silid ng ospital na puno ng maputlang liwanag, nakatayo siya sa tabi ng kama nito, maliit at nanginginig, at sa kaibuturan ng kanyang puso,
Muling umalingaw-ngaw ang isang tanong. Bakit nga ba niya gustong maging katulad ni Etsuki? Ang dahilan ay noong una niyang makilala si Etsuki, natakot siya sa lakas nito. Noong panahong yon, akala niya ay magiging pansamantalang kakampi lamang sila sa maikling panahon. Ngunit habang mas matagal silang magkasama, may dahan-daang nagbago. Nagsimula niyang mapagtanto na hindi lamang basta malakas si Etsuki, kahit humarap pa ito sa mahigit 100 awakened o laban sa isang nakakatakot na disaster beast, hindi ito kailanman nag-atubili at sumusugod ng walang takot, taglay nito ang isang nakakabinging tapang na hindi kailanman nagpapayanig sa kanya, at sa likod ng seryoso at matigas nitong mukha, minsan ay nagpapakita ito ng tahimik at banayad na kabaitan sa kanyang mga kasama. Sa gitna ng panganib, poprotektahan niya sila ng walang salita, inilalagay ang sarili sa kapahamakan ng walang reklamo, habang nakatayo sa ilalim ng langit na naliliwanagan ng nakakakilabot na berdeng liwanag. Sa wakas ay naunawaan ni Iberia ang katotohanan sa kanyang puso. Sinabi niya kay Josuke na ang dahilan kung bakit gusto niyang maging katulad ni Etsuki ay dahil sa lakas nito, sa tapang nito, at sa nakatagong kabaitan nito. Nang marinig yun, nagulat si Josuke at tinanong kung iniisip pa rin ba yun ni Iberia. Tumingin si Iberia sa harapan gamit ang matatag na mga mata at inamin na malakas at matapang si Etsuki, at mabuti rin ang puso nito. Para sa kanya, si Etsuki mismo ang klase ng awakened na noon pa man ay pinapangarap niyang maging. Nang marinig yun, ngumiti si Josuke at sinabi kay Iberia na kung maririnig man ni Tenma ang mga salitang yun, malamang na labis itong maantig. Ngunit sinabi naman ni Iberia na ang isang duwag at walang talentong tulad niya ay malamang na hindi kailanman magiging awakened na katulad ni Etsuki, ngunit kahit ganoon, wala na iyong mahalaga. Kung maaari lamang siyang tumayo sa tabi ni Etsuki at lumaban kasama ito, sapat na yun. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, si Iberia, na matagal nang nasa loob ng gear, ay nagsimula nang mawala ng lahat ng kanyang pandama, mabigat siyang huminga habang naglalabas ng init ang kanyang katawan at umaakyat ang usok mula sa kanyang armor. Sa sandaling yun, may dumating at tinawag ang pangalan ni Iberia. Kumislap ang pulang mga mata ni Iberia habang inilalantad niya ang matutulis niyang ngipin, naglalabas ng mainit na hininga sa mabagal at nakakatakot na pagbuga, lumilipad ang mga spark sa hangin habang ibinabaling niya ang kanyang ulo. Sa kanyang harapan, nakatayo si Etsuki ng mag-isa nang hindi umaatres. Nang makita siya, nagpakawala si Iberia ng mahinang ungol, hindi niya nakikilala na ang nasa harapan niya ay ang kanyang kaibigang si Etsuki. Sa Prophecy Day 2 sa oras na 31 minuto pasado 3:00 ng madaling araw, sa ilalim ng madilim na kalangitan ng gabi, nakalutang si Iberia sa ibabaw ng kagubatan, ang kanyang baluti ay bahagyang kumikislap habang usok ang bumubuhos mula sa bibig nito, nakalitaw ang matatalas nitong pangil, at ang presensya pa lamang nito ay nagpapabigat na sa hangin. Sa ibaba, tumingala si Etsuki habang nakapikit ng bahagya ang kanyang mga mata. Tinawag niya si Iberia. Tinatanong kung bakit muli nitong suot ang Dragon Gear, pinaalala niya rito na ipinagbabawal na itong gamitin. Ngunit ang pulang mata ni Iberia ay nagliyab ng matindi habang nagbuga ito ng mainit na hininga, at ang singaw ay pumilipat paitaas sa hangin. Maingat siyang pinagmasdan ni Etsuki, naramdaman niyang kakaiba ang reaksyon ni Iberia, may mali sa kanya. Napagtanto niya na kahit ang anyo nito ay bahagyang naiiba na kaysa dati. Biglang iginalaw ni Iberia ang napakalaki nitong katawan sa loob ng usok, at tumulo ang laway sa pagitan ng mga tallest nitong pangil. Isang mababa at mabigat na paghinga ang umalingaw-ngaw sa dilim habang nakatitig si Iberia sa harapan at may sinabi. Nang makita yon, bahagyang lumaki ang mga mata ni Etsuki, tinanong niya kung may sinabi ba ito, saka mabilis na tinanong kung nasaan si Aiden, ngunit bago pa siya makakuha ng sagot. Nagliyab ng maliwanag ang pulang mga mata ni Iberia, at kasabay ng marahas na dagandong ay sumugod ito pasulong, sumabog ang usok mula sa mga panga nito habang ang napakalaki nitong katawan ay ramaga sa pasulong. Nawasak ang lupa sa ilalim ng impact, kumalat ang mga bitak palabas habang nagliparan ang mga debris sa ere, isang malakas na shockwave ang sumira sa buong paligid. Sa isang kisap mata, lumitaw si Iberia sa likuran ni Etsuki. Ang napakalaki nitong mga kuko ay humiwa sa hangin patungo sa kanya. Ngunit hindi nagpanik si Etsuki, inilipat niya ang kanyang katawan sa huling segundo, bahagyang nakaiwas sa nakamamatay na atake.
Hinawakan niya ang kamay ni Iberia, pinigilan ang pagsugod nito gamit lamang ang kanyang lakas. Namilipit ang kanyang mga kalamnan habang nilalabanan niya ang napakalakas na puwersa, at habang nakapikit ang mga ngipin ay sinigawan ni Etsuki si Iberia na magising na ito. Nang makita yon, agad umatras si Iberia, lumayo ng kaunti mula kay Etsuki. Muling nagliyab ng matindi ang pulang mata ni Iberia habang ibinuka nito ng malaki ang mga panga, kumislap ang hanay ng matatalas nitong pangil, tumutulong laway habang naglalabas ito ng mababa at nakakatakot na ungol, na tila may gustong sabihin. Ngunit sa sumunod na sandali, itinaas nito ang kanyang kuko, kumikislap ang matatalas na talon sa dilim habang nag-iipon ng enerhiya, isang system message ang lumitaw, nagsasabing Wind Blade activated. Agad iwinasiwas ni Iberia ang kanyang braso, nagpakawala ng mga wind strike, ang hangin ay pumilipit na tila aipo-aipo, bumuo ng isang matalim na umiikot na talam ng compressed wind. Sa sandaling yun, inactivate ni Etsuki ang kanyang mana detection, nagliwanag ang kanyang mga mata ng matingkad na asul na liwanag. Kumalat ang magkakapatong na alon ng enerhiya mula sa kanyang paningin habang maingat niyang sinusuri ang paparating na atake. Nakita niya ang napakalaking windblade na paparating sa kanya, hinihiwa ang lahat ng madaanan nito, at nang makita yon, naintindihan niyang ito ay skill ng isang wind element. Bumilis lamang si Etsuki sa kanyang tagiliran at iniwasan ang windblade, ang umaatungal na windblade ay bumangga sa makapal na punong kahoy sa likuran niya, malinis na hiniwa ang kahoy habang sumabog palabas ang mga tipak nito. Kumalabog ang asul na kidlat sa katawan ni Etsuki habang humarap siya kay Iberia, hindi niya malaman kung side effect ba ito ng Dragon Gear, o kung kinokontrol si Iberia ng isang disaster beast. Ngunit wala ng oras para mag-atubili, sa ngayon kailangan lamang niyang manatili roon, muling kumislap ang system message habang inactivate ni Etsuki ang kanyang Thunder Wave, marahas na ramaga sa ang kidlat mula sa kanyang katawan habang sumugod siya pasulong. Pinunit ang hangin kasabay ng nakakabinging lagabog. Agad na itinaas ni Iberia ang kanyang mga kuko upang umatake, ngunit hinawakan ni Etsuki ang dalawa nitong kamay. At nang gawin niya yon, bumuhos ang usok mula sa mga panga ni Iberia at umungal ito sa galit. Habang masusing nakatingin, tumalim ang mga mata ni Etsuki, napagtanto niyang ang mana wave na ito ay tiyak na kay Iberia, ngunit hindi siya makapaniwalang inaatake siya nito. Marahas na nanginig ang mga mata ni Etsuki, nagliwanag ang kanyang mga pupils sa ilalim ng aninong bumagsak sa kanyang mukha, at pilit niyang gustong malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Pagkatapos, sa gitna ng usok at nagbabagang hangin, bahagyang ibinaba ni Iberia ang kanyang ulo, at sa isang pilit, halos nagmamakaawang boses, tinawag niya si Etsuki at nakiusap na patayin siya. Nang marinig yun, natigilan ang ekspresyon ni Etsuki, damaloy ang pawis sa kanyang pisngi habang nilamon siya ng hindi makapaniwala. Ngunit biglang umungal si Iberia, bamuka ng malaki ang kanyang mga panga habang mararahas na shockwave ang sumabog palabas. Sa sumunod na sandali, sumugod siya kay Etsuki, umatake gamit ang kanyang matatalas na kuko. Ngunit bago pa tumama ang atake nito, isang talam ang kumislap sa hangin. Lumitaw si Josuke at hinarang ang atake ni Iberia gamit ang kanyang espada, sumigaw siya at sinabihang mag-ingat si Etsuki. Pagkatapos ay kumilos si Josuke, at sa isang malakas na ikot ng kanyang katawan, sinuntok niya si Iberia. Tumilapon si Iberia at bumagsak sa lupa ng malakas, nabasag ang lupa sa pinagbagsakan nito. Si Etsuki, habang hinahabol pa ang kanyang hininga, ay sinabihan si Josuke na si Iberia ay, ngunit pinutol siya ni Josuke, mahinahon itong sinabi na alam na niya, at nangyari na ang pinakamasamang posibleng mangyari. Muling kumilos si Iberia sa napakabilis na bilis. Nagsimula itong umikot sa kanila na parang bagyo, ang galaw nito ay bumuo ng isang kumpletong bilog sa paligid ni Etsuki at Josuke, ikinulong sila sa loob ng umiikot na vortex. Maingat na pinagmasdan yun ni Etsuki at sinabing sa bilis na ito, tuluyan nang nawala ng kontrol si Iberia, sinabi naman ni Josuke na nilamon na si Iberia ng Dragon Gear. Napatigas ang panga ni Etsuki habang tinamaan siya ng katotohanan, sa matatag ngunit nagmamadaling boses, sinabi niyang kung side effect nga talaga ito ng Dragon Gear, kailangan nilang alisin yun agad kay Iberia. Ngunit malamig na kumitid ang pulang mga mata ni Josuke,
sinabi nito kay Atsuki na wala ng silbi yun, tuluyan ng nagsanib ang gear sa katawan ni Iberia. Sinabi niya kay Atsuki na nakakita na siya noon ng awakened na nilamon ng Dragon Gear, at kapag umabot na sa ganoong yugto, wala nang paraan para bumalik pa. Nanatiling kalmado ang boses ni Josuke habang ibinunyag niya ang malupit na katotohanan, hindi maaaring alisin ang Dragon Gear maliban na lamang kung mamatay ang gumagamit nito. Nang marinig yun, lumaki sa pagkagulat ang mga mata ni Atsuki, damaloy ang pawis sa kanyang pisngi habang tinatanong niya kung wala na ba talagang paraan. Matatag siyang tiningnan ni Josuke at idineklara na wala na silang ibang pagpipilian kundi patayin si Iberia. Hinigpitan ni Josuke ang hawak sa kanyang espada, malamig at hindi natitinag ang kanyang pulang mga mata, sa matigas na boses ay sinabi niyang siya na ang tatapos kay Iberia, at kung hindi kayang gawin yun ni Atsuki, dapat na siyang umalis sa lugar na iyon. Ngunit humakbang pasulong si Atsuki at sinabing siya ang gagawa nito. Nagulat si Josuke at sinabi nitong hindi niya maaaring ipasa kay Atsuki ang ganoong kalupit na gawain. Ngunit sinabi ni Atsuki kay Josuke na dinukot si Aiden ng Disaster Beast na Ice User, sinabi niyang ipapahanap niya sa Death Hound ang mga ito, kaya dapat nang pumunta si Josuke upang tulungan siya, sinubukan pang tumutol ni Josuke ngunit pinutol siya ni Atsuki. Tahimik siyang nakiusap. Sinabing mayroon pa siyang mga bagay na nais sabihin kay Iberia, nagtipon ng asul na enerhiya sa paligid ng kanyang kamay habang ipinatawag niya ang kanyang Death Hound. Saglit na ipinikit ni Josuke ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, sa mababang boses ay sinabi niyang naiintindihan niya at ipinagkakatiwala niya yun sa kanya. Pagkatapos ay nagbabala siya na kapag nakatakas si Iberia, lalo lamang itong lalakas, at lalo pang magiging mabagsik. Habang nakatalikod ay nagsalita siya sa huling pagkakataon, anuman ang mangyari, kailangang wakasan ni Atsuki ang buhay nito roon. Habang sinasabi niya yun, tumalon si Iberia sa isang puno at pagkatapos ay buong bilis na sumugod kay Josuke, nagliliyab ng matingkad na orange na liwanag ang napakalaki nitong katawan. Sa mismong sandaling iyon, kumilos si Atsuki, kumalabog ang asul na kidlat sa paligid ng kanyang katawan habang narating niya si Josuke at lumikha ng Black Ice Wall upang harangan si Iberia, sinigawan ni Josuke ang Death Hound na kumilos, at agad silang tumakbo sa magkaibang direksyon. Habang hinaharangan siya ni Atsuki, muling umatras si Iberia upang lumikha ng distansya. At pagkatapos, sa buong bilis, muli itong sumugod at umatake gamit ang Wind Blade. Hinati ng compressed air ang buong battlefield at bahagyang tinamaan si Atsuki bago dumaan, kumitid ang mga mata ni Atsuki habang inoobserbahan niyang gumamit si Iberia ng skill ngunit hindi nag-activate ang Over-Mimes. Nang makita yun, napagtanto ni Atsuki na tama ang kanyang iniisip, hindi talaga siya naisaktan ni Iberia. Sa tapat niya, malakas na umungal si Iberia, niyanig ang hangin sa paligid nito. Sumugod ito pasulong, pinunit ang hangin sa paputok na puwersa, nakatutok kay Atsuki ang nagliliwanag nitong pulang mga mata habang ina-activate nito ang Thousand Wind Blades. Kasabay noon, hindi mabilang na agos ng compressed wind ang biglang nabuo, marahas na pumilipit ang hangin habang ang mga wind blade ay rumagasa kay Atsuki ng sunod-sunod. Ngunit hindi iniwasan ni Atsuki ang mga yon, at patuloy siyang naglakad papunta kay Iberia, napalibutan siya ng kumikislap na wind blades mula sa lahat ng direksyon, at sa isang saglit, tila tumigil ang lahat. Pagkatapos ay sumabog ang dugo mula sa buong katawan ni Atsuki habang pinupunit siya ng mga wind blade. Ngunit kahit ganoon, hindi siya huminto at nagpatuloy pa rin sa paglalakad papunta kay Iberia. Nang makita yon, naglabas si Iberia ng nakakabinging sigaw. Tumulo ang mga luha mula sa nagliliyab nitong mga mata, at ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong battlefield.